Sundan niyo po ako sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Buksan po natin sa ikalawang hari, talatang 4, versikulo 8. Si Eliseo at ang Sunamita. Minsan si Eliseo ay pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon sila kumakain tuwing pumupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal ang lingkod ng Diyos, ang taong ito. Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Isang araw, bumalik nga roon sa Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na ipinahanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag na nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin, nasisiyahan na po kami na mamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sagot ni Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya bumalik ang babae at tumayo sa pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, isang taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita at tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaking makalipas ng halos isang taon mula nang sabihin ito sa kanya. At lumaki ang bata. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama kasama ang iba pang gumagapas sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama, sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghaling tapat, namatay ang bata. Ang bangkay ay ipinaayos ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan. Isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka. Pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa. Hindi ngayon ang araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi ng kanyang katulong, sige, pabilisan mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. At naglakbay sila sa papunta sa bundok ng Carmel na kinaruruunan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang, natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, dumarating ang Sunamita, salubungin mo, kamustahin mo siya at kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po. Paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ang mga paa ni Eliseo. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya. Tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinapaalam sa akin ni Yahweh. Sinabi ng babae, humihingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin? Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod na sa mukha ng bata.
Sinabi ng Sunamita, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay at hanggang buhay ka, hindi ako aalis nang hindi ka kasama." Pagkasabi nito'y lumakad siyang papalabas ng bahay, kaya tumindig si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantala, nauna si Gehasi sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandaang ito'y mabubuhay, kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po nagising ang bata." Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata, at unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahin ng 7 beses, saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gehasi ang Sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, "Kunin mo na ang iyong anak." Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo, pagkatapos kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Amen. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita sa ating kalagitnaan. May mga pangarap po tayo na inilagay ng Panginoon sa ating puso na mas malaki sa atin ang pangarap ng Panginoon, at ito ay maaring nakalimutan natin sa dami ng mga distraction, maaring ito ay namatay na o tinapon na natin o kinalimutan na. But ito pong sa pagda-Daniel Pass po natin, ito po yung message sa atin ng Panginoon. Never give up on your dreams. Huwag nating susukuan ang mga pangarap ng Diyos para sa atin. Lalo na po kapag ang pangarap na yan ay galing sa Diyos. Okay? Never give up. Sa istorya pong ito, ay si Elisha at saka yung Sunamita, pahintulutan niyo po akong turuan ko kayo sa umagang ito bilang tatay ninyo, ama ninyo sa pananampalataya. Kasi ang pinakapuso ko po talaga ay sugdulan na tayong lahat ay magtagumpay. Maitaas ang ating level ng pananampalataya. You cannot have a big dream with a small mind. Ilista niyo po yan. Hindi ka magkakaroon ng malaking pangarap. Kakaunti nga lang po ang mga tao ngayon ang nangangarap. Lalo na yung mga ngarap ng malaki. Dahil kung malaki ang ating pangarap pero maliit ang ating isipan, yun ang may problema. Kaya kinakailangan natin yung ating isipan na malinis, maturuan, hindi tayo maging ignorant, hindi tayo maging walang alam sa lalakaran natin, sa buhay natin sa Panginoon. Kaya pala tayo inuutusan ng Diyos na magbasa ng Biblia araw at gabi. Meditate it day and night. Kasi ang problema po natin yung ating isipan. Huwag po natin kakalimutan kung sino po tayo. Tayo ay anak ng Diyos. Let the size of your dream determine the size of your God. Gaano ba kalaki ang Diyos natin? Na hindi tayo pwedeng mangarap ng napakalaki. Dahil natatakot tayo, hindi natin alam. At yung ating isipan ay hindi nare-renew. At kaya ang talagang pinakasolusyon po dyan ay ma-educate, maturuan, mapaliwanagan na maunawaan natin na ang Diyos ay napakalaki ang pangarap po sa atin. Hindi lang po sa atin, kung hindi hanggang sa susunod at susunod pang mga generation. Our God is a God-keeping covenant. Nung nagpakilala siya kay Moises, nung tinawag si Moises dun sa burning bush, sabi niya, "Sino kayo?" "I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob."
He is the God of generation. The God keeping covenant. At hindi pa masyadong maunawaan yun ni Moises. Kaya, ulit-ulitin niyo pong basahin yung pinag-aralan ngayon. Balik-balikan po natin talaga kung gusto po natin magkaroon ng pagbabago, ma-achieve natin yung ating mga pangarap na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Kailangan po natin ng mga ganitong mga inspirational message para ma-lift up po yung ating espiritu, yung ating pangunawa, para lumawak po yung ating kaisipan. Dahil kapag lumawak po yung ating kaisipan, mangangarap po tayo ng malaki. Ito po yung susi. Sa kwento pong ito, si Elisha, yung propeta, nagmi-ministry siya, parang nagparito siya, na-notice ng Shunammite na wala siyang tinutuluyan. Walang sumusuporta sa ministry niya. Kaya, kinausap niya yung man of God. Mababasa niyo po yan. Kinausap niya yung man of God, kinausap niya muna yung asawa niya, sabi niya, gawaan natin ng kwarto o silid. Kasi, na-notice ko, he is a holy man of God. Banal na lingkod ang taong ito. Tapos, paggawaan natin siya ng higaan, paggawaan natin siya ng upuan, bigyan natin siya ng lamesa na mas magiging komportable siya. Suportahan natin ang holy man of God dito. At kung mababasa pa po natin dyan, ang babae pang ito, ang nagpupursige o nagyayaya na dito ka na kumain, lingkod ng Diyos, man of God. Dito ka na sa amin kumain, palaging ganon. Ibig sabihin, meron siyang buong pusong paglilingkod sa Diyos. Kapag sinusuportahan po natin ang man of God, ang pastor, dahil may binigay sa kanya na vision, na mission ng Diyos, tayo po ay naglilingkod wholeheartedly sa Panginoon. Nakita ko po rito, yung babaeng ito, sensitive siya sa pangangailangan ng man of God. Very sensitive siya. Kasi nga, walang nagpapakain, walang matuluyan, walang higaan, walang silid. Nagmi-ministry ito, propeta. Dahil sa pagiging sensitive siya, at may puso talaga siya na maglingkod sa Diyos, yung pamamaraan na paglilingkod niya sa Diyos, sinuportahan niya yung man of God. Kaya pala, yung mga miyembro doon sa Malaysia, yung mga pastor, sila yung, pag nagpa-project bar na pastor, mga 2 weeks. Yung iba nag-hotel, yung iba ay kinukuha. Mapalad po kami dahil yung kumukuha sa amin, napakalaki po ng bahay. Isipin niyo po, yung TV room pa lang ito yung bahay na yun may elevator. Ang sasakyan nila, mamahalin, mga German, mga ano. Siguro mula ron sa kanto yung hanggang dito po yung bahay. May swimming pool, may elevator, ang lawak, ilan ang katulong. Chinese siya na dating mahirap, tapos naging sumagana rin. At gustong-gusto niya dahil pakisara yung pinto. Gustong-gusto niya kasi, sabi niya, naririnig kita lagi na nagpipray kapag umaga. Why don't you invite me to join? Kasi nahihiya naman ako. Baka syempre, naririnig pala nila ako dun sa baba. At 2 beses po yun. Ganun po kalaki ang bahay. May bilyaran, bukod sa TV room, ganito kalaki, may bilyaran. Nauunawaan nila yung pagbibless, yung pagsuporta sa mga pastor. Inahandid kami, yung sa conference, pinapakain, bibilhan pa ng libro.
Yung kasama ko sabi ko si Pastor Jack, medyo kasi, bilis ko nga siya kasi, wala na pang masahe, pag-uwi, bahala na. Binigyan ng pera. Kaya, isang pamamaraan po, para mapaglingkuran natin ng buong puso ang Diyos, ay suportahan po yung leader, yung pastor, na binigyan ng Diyos ng mandate, ng mission at saka vision. Yung Shunammita, sensitive siya. At hindi niya alam, dahil sa pagsuporta niya sa man of God, di habang nagpapahinga na yung propeta, sabi niya, ano bang ipaglilingkod natin sa mag-asawang ito? Kasi, pagtawag siya, tinatawag ni Gehazi. Sabi ng babae, wag na po kayong mag-abala, wag na po kayong kasi okay na po ako na mapaglingkuran kayo at masaya. Sabi ng assistant niya, ni Gehazi, mga balo po sila, di magkaanak. Matagal na po silang nangangarap na magkaanak. Mayaman sila, negosyante itong mag-asawang ito. Pero yung pangarap nila na magkaanak, namatay na. Kinalimutan na nila. Tinapon na nila. Kasi nga, paano pa ito magkakaanak? Matanda na kaming dalawa. Sa umaga po ito, marami po tayong pangarap na inilagay ang Diyos sa puso natin. Kinalimutan na natin, tinapon na natin, hinayaan na natin. Dahil po tayo ay marami pong distraction sa paligid. Pero ito po yung word sa atin ng Panginoon. Never give up your dreams. At sa pagsaliksi ko sa Panginoon, etong Daniel Paz, ay binuhay sa akin ng Panginoon. Yung stages na ginawa sa akin ng Panginoon, mga unang araw, ilang araw, cleansing muna, talagang kailangan, repentance, worship. Sabi ko nga, Lord, nakaka-6 na oras na ako nagpe-pray, parang wala ka pa. Di pa kita maramdaman na isang natutunan ko, nananabik sa atin ng Panginoon, nasambahin siya. And then, doon po ako naka-breakthrough. At ang tinatanong ko sa Panginoon, Lord, ano ba yung plano mo at direction mo sa taon na ito? Dahil sinabi mo sa iyong salita, if you seek me with all my heart, I will find you. At binigyan niya po ako ng mga direksyon na gagawin po ng church po natin. Hallelujah. Para mapangyari yung mga pangarap natin. Ang kinakailangan ko lang po sa inyo, 100% na support. Katulad ng babaeng ito. Walang nag-provoke sa kanya o nag-encourage sa kanya na mangarap. Ito lang ang propeta. Hindi pa nga siya makapaniwala Sabi ng propeta, sa susunod na taon, may kakalungin ka ng bata. Lingkod ng Diyos, mano ka, doon na po ako kapaasahin. Propeta yun, spokesperson. Siyempre, nung nag-pray ang propeta, sabi, lingkod talaga ng Diyos Kung ano yung kahit hari, pinapagalitan niya, nire-review kapag word talaga ng Panginoon. Siyempre, nag-pray yung propeta. Lord, dahil ang babae nito, sinusuportahan yung ministry, yung pinapagawa mo sa akin, i-bless mo siya, yung pangarap niya, magkakaroon siya ng anak. Kinalimutan niya ngayon tinanggihan niya ngayon Pero out of generosity, of gratitude, gusto ko naman, Lord, ipag-pray, magkaroon siya ng anak. Kaya napakahalaga po ang prayer sa inyo ng pastor. Kaya kapag may altar calling po rito at pinapalapit po kayo, do not hesitate. Huwag niyo po yung sasabihin ng tao, yung pakiramdam natin. Kailangan maging sensitive po tayo doon. At sinisigurado ko po sa inyo, pinagpipray ko po kayo isa-isa. Okay? Kaya sariwain niyo po kung ano yung mga pangarap niyo na kinalimutan, namatay na, tinago na.
katulad ng babae nito, binuhay ang pangarap niya. Ngayon, di nangyari na po, nagkaanak na. Kaya lang, naging binatilyo na siguro mga ganitong taon, nandun sila sa business sila siguro, sa bukid, nagagapas, biglang nahilo yung bata. Tapos sabi ng tatay, doon ka muna sa nanay mo kasi nahilo yan eh. Kinalong ng nanay. Pero yung bata namatay. At dinala niya doon sa silid na kung saan doon niya binil para sa propeta. Di ba meron po tayong binigay ang Panginoon na pangarap sa atin? Minsan akala po natin patay na. Namatay eh. Parang ako po, may pangarap pa po ako rito sa Cavite, yung church planting. Kaya ang prayer ko, Lord, magpadala ka ng kasing puso ko na makakasama ko na mag-church plant. Bakit pag doon sa Nueva Ecija, nakapag-church planting ako? Lord, dito gusto ko rin makapag-church planting ako dito sa Cavite. At binuhay sa akin ng Panginoon yung dinideclare natin, ang church na ito magkakaroon ng sasakyan. Ang sabi ko, Lord, ay sasakyan ay bibigay mo sa akin ay hindi second hand. Kung nabigyan mo ako ng pansarili para sa amin ang brand new, para sa atin, gusto ko second hand. Gusto ko po ay brand new na magagamit namin sa mission. Lord, alam ko, dadalhin mo pa ako sa ibang churches eh. Magtuturo ako eh. Hindi lamang sa Pilipino, sa ibang bansa. Kasi may karanasan ako eh, meron akong maibibigay. Alam ko, meron akong ibibigay. May pinundasyon ka sa akin na pwede kong ibigay na magbigay kalakasan sa iba. Isa-isa po yan, binuhay ng Panginoon sa akin. Kaya napakahalaga po yung pagpapasting, yung pag-aayuno, yung pagsaliksik sa salita ng Panginoon. Kaya wag po tayong magdalawang isip na mag-Daniel fast. May presyong binabayaran dyan. Okay? Alam ko po, bawat isa sa inyo may pangarap. May panggigigil kayo sa loob. Ang Diyos din ang naglagay dyan. Pero hindi konektado at hindi mangyayari yan without the presence of God and the Word of God. Wala siyang shortcut. At ang sabi sa akin ng Panginoon, yung mga karanasan mo, kaya kita binigyan ng karanasan dahil yan ang ituturo mo. Okay? Huwag po nating hayaan yung mga pangyayari na nakikita natin, mga sitwasyon, mga atake ng kaaway, mga salita ng mga tao, na patayin ang ating pangarap. Ipaglaban natin ang ating pangarap. Si Joseph nga parang akala mo na fulfill na yung pangarap niya nung doon siya nasa bahay ni Mrs. Potiphar Kasi na-promote na siya, tumaas na rin yung sweldo niya, leader na siya roon. Tapos may temptation, hindi niya nilaro-laro yung temptation. Kay Mrs. Potiphar, hindi niya pinatulan. Wala naman nakakakita, wala naman doon, pwede niya itago yung kasalanan niya. Pero alam ni Jose, there is more greater. Hindi pa ito yung kasugdulan ng pangarap na ibinigay ng Diyos sa buhay ko. Iingatan ko itong buhay ko, mamubuhay ako sa kabanalan. Hindi kita papatulan, mga temptation, Mrs. Potiphar. Sorry. Kaya akala natin, eto na yung lahat-lahat. Hindi pa, meron pang iba. May mas mataas pa. At doon nakatingin si Joseph sa palasyo na magiging blessing siya hindi lamang dito sa bahay ni Potiphar kung hindi sa bansa, sa pamilya niya, na kapag dumating yung matinding kahirapan, the grinding poverty, doon siya gagamitin ng Panginoon. Grabing training ang dinaanan ni Joseph.
may proseso mga kapatid. Sabi nga ni Miles Monroe, sa buto ng mangga may potensyal na maging puno at maging gubat. Ang prosesong yan, kailangan siyang itanim sa maayos na lupa, mataniman, madiligan, maalagaan, manurture. At kapag dumating ang takdang panahon, mga 10 taon siguro, mamumunga yan. Ganon din po sa atin may proseso. Bawat isa sa atin ay potensyal na gumawa na malaki sa kaharian ng Panginoon kung papayagan lang natin ang Diyos. Mabuti na lamang po kami nili, pinayagan namin na paglingkuran ng Panginoon. Saan ba kami nagsimula? Ako, bag lang ang dala ko. Tanungin yung nanay ko. Dito sa Cavite. Nagsimula naman ako niyan, bisikleta lang eh. Sabi nga ni Franz, hindi siya nagbibigay sa atin, ito naman si Leo, di man lang mabigyan ng motor yung asawa niya, may bisikleta. 3 taon. Doon sa lumang church. Kaya nga, naalala ko yung nag-meeting ang mga leaders eh. Na, hindi ko talaga makakalimutan si Robin eh. Sabi niya, sige, ito yung ibigay natin na kay pastor. At hindi ko makakalimutan yung talagang umiyak ako ron eh. Kasi 3 taon talaga, puro muna sa gawain ng Panginoon eh. Tapos isa-isa, buti na lang may nakakaunawa. Kaya sila Lisa, sila Susan, na magbigay ng ikapo para suportahan ang gawain. Sino ba naman ngayon na mag-aakala na magkakaroon kami ng milyon na property? Hindi po siya sa nagyayabang. Ang tinuturo ko po rito sa inyo, ang pangako ng Diyos ay totoo. At yun ang sabi ng Panginoon, kung ano yung naranasan mo, yun ang ituro mo. Okay? Kaya, panawagan po ito, kung ano man po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, you support it, the vision, the mission, the mandate. Okay? You serve God wholeheartedly. Balik po tayo sa istorya. Namatay yung bata. Ano ang reaction ng... Ito po yung babae ha. She make rooms for the prophet. Okay? Hindi niya alam yung ganyang kindness na ginawa niya, ang laking impact pala nun. At yung pala ang nag-attract sa Diyos. Na i-bless siya. Nabuhayin at gisingin ang pangarap niya. Kaya kapag kayo po ay sinusuportahan ng pastor, pinakikinggan, sinasabi yung pinagagawa kahit hindi mo man maunawaan, nag-a-attract yan ng blessing sa buhay mo. Para yung pangarap mo, mabuhay, mangyari, maganak. Lang naman ang ginawa niya, napakasimple. Binigyan ng kwarto, binigyan ng higaan, ng maayos. Kasi walang kapahingahan eh. Tignan niyo po ang pinalit sa kanya ng Diyos dahil natuwa at nalugod ng Diyos. Dahil sa panalangin ng lingkod ng Diyos. Imposible nang magkaanak na bigyan. Tapos ngayon namatay. Okay. Basahin po natin ha. 2 Kings chapter 4 verse 22 to 24. She called her husband and said, "Please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return." "Why go to him today?" he asked. "It is not a new moon or Sabbath." "That's all right," she said. Nung pinasa niya sa asawa niya, yung bata, yung sa babae, nung hiniga roon, alam ng babae, nung sa namita, patay yung bata. Patay yung bata. Hindi na humihinga. Kaya ang sabi niya, sa asawa niya, tawagin mo yung isang natin, alagad natin, at yung donkey, bilisan nyo. At pupunta ako sa man of God kasi nasa Mount Carmel eh. Medyo may kalayo na mag-travel. Ngayong araw na ito,
Eh sabi ng asawa, why you go to him today? That's all right. Everything is all right. Kapag tayo po ay naglilingkod wholeheartedly sa Panginoon, isulat niyo po ito. Your faith and expectation will increase, will change and increase. Ulitin ko po. Kapag tayo po ay buong pusong naglilingkod sa Panginoon, binibigay talaga natin, tinutodo natin yung paglilingkod sa Panginoon, ang pananampalataya mo ay tataas. Ang expectation mo, tataas. Ang sitwasyon mo, magbabago, mag-increase. Isipin nyo kung tayo yun, matataranta na. Namatay. Pwedeng sisihin ito na si propeta ang Diyos. Pero iba sa kanya eh. Iba na yung pananampalataya niya eh. Kasi may mga highlights moment siya eh. Dapat po tayo may mga highlights moment eh. Para kapag dumarating yung mga problema, yun ang aalalahanin natin. It's good to remember the goodness of God. Katulad si Abraham, may highlights moment siya. Ano yung highlights moment niya? Matanda na sila ni Sarah, binigyan sila ng anak. Kaya nung isasaksakin na lang niya si Isaac at iiyahan do, madali na sa kanya. Si David may mga highlights moment. Kaya kong itumbayan si Goliath. Kasi yung mga tupang inaalagaan ko sa wilderness, yung mga leon, mga mababangis na hayop, pinapatay ko, pinapangahan ko. Dapat po tayo may mga highlights moment. Kaya ako po, binabalikan ko po yung mga highlights moment na ginawa sa akin ng Panginoon. Ang dami po niyan. Bigyan ko na lang ko po kayo, ulit-ulitin natin. Nung kinasal kami nili, wala kaming kapera-pera. May kotse pa yan, may bulaklak, may hotel. May honeymoon pa sa Baguio. Highlights moment. Yung sasakyan na binigay ko kay Pastor Doming na torture kapag inapakan mo, hindi maano, blinis kami ng Panginoon ng mas bago. Dineliver pa sa harapan namin. Highlights moment. Nung pinagamit namin yung church doon, ito ang pinalit ng Panginoon. Highlights moment. Nung nanakawan ang church dito, parang pangit, pero doon naman na nagka-idea si Stephen ay magkaroon ng business ng internet. Kaya, kapag may mga masasamang nangyayari sa atin, alalahanin natin yung mga highlights moment na yun para hindi tayo manghina. Tapos, yung faith natin at expectation natin, tumaas. Wala tayong sinasabing sinisi niya ang Diyos. Ano sabi niya? Everything, it's all right. Kaya mga kapatid, kung sa tingin mo ang negosyo mo nalulugi o dahil sa pandemic, sa mga COVID, sabihin mo palagi, everything is gonna be all right. Kapag may naninira sa iyo, kapag may atake ang kaaway sa iyo, ano man niya, para kang nililiglig. Dahil very intimate ang relationship mo sa Panginoon, buong puso ka talagang nagbibigay sa Diyos, naglilingkod sa Kanya, you can say to everybody, it's gonna be alright. Kaya mahalaga, meron tayong naitanim na paglilingkod eh. Kaya ini-encourage ko po kayo, huwag po kayo papayag na walang ginagawa rito sa church, please. Pahintulutan niyo po akong turuan ko kayo bilang ama na nagmamahal at nagmamalasakit. Katulad po dito, ang daming gagawin. Itong mga ano natin na, mga ano. Minsan maganda rin marinig na ano na, Pastor, huwag mo na akong follow up. At saka bisitahin. Yung gagawin, yung oras na ibibigay mo sa akin, ibigay mo na lang yan sa pag-pray mo, sa pag-aaral, sa pag-aayuno mo. Yung sa ibang bagay na lang.
I will support you, Pastor. Kasi pagod ka na rin eh. Dami mong ginagawa eh. Ang sarap mong marinig yun. Seryosohin na po natin ito. Itong taong ito, seryosohin na po natin. Ibigay na natin, itodo na natin. Amen? Tapos yung may personal intercessor, kita niyo po rito, may mga personal intercessor po tayo. Sabi ko sa kanila, pagpe-pray niyo palagi. Ipag-pray. Seryoso na po tayo rito. Nilalaliman ko po yung disiplina sa katawan ko. Yung ibibigay ko sa panonood ng mga action movie, mga balita, talagang kinatay ko na siya. Ilalagay ko na siya sa malalim na pag-aaral, malalim na pananalangin at pag-aayuno. Kasi kung ganito at ganito ang gagawin natin, ganun ang resulta eh. Wala siyang pagbabago, matatapos na naman yung year 2021. The same result. Kaya napakahalaga po yung lumalabas sa bibig natin. Kapag may pangit na nangyayari sa atin, everything is gonna be alright. God is in control. Ingatan natin yung labi natin. Yung maninisi ng iba. Naghahanap ng masisisi. Tatanungin ng Diyos, bakit nangyayari ito sa akin? Magandang isagot, everything is gonna be alright. God is in control. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Kita niyo po, mapapansin niyo po sa service natin, grabe po ang kapayapaan, yung peace. Ilang oras pang binibigay nating prayer dito sa gawain. Ang lalim po ng peace, eto ngayong atmosphere, idagdag pa yung worship, tapos yung ang lalim ng revelation, pinakapuso, talagang ang Diyos ang maririnig mo. Kaya i-treasure po natin yung mga revelation na yan. Bantayan natin yung ating mga labi. Huwag natin sasabihin, malas eh. Di ako sinwerte. Ito pa ba yung mapapala ko sa paglilingkod ko sa Panginoon? Parang ayoko na. Kapag lumalalim po tayo sa Panginoon, biruin niyo po, no? Tumaas na yung level ng faith niya eh. Hindi pa naman buo ang Bible nun. Kasi ang babae nito, maayos talaga puso. Sensitive siya. Hindi niya nga sinabi sa asawa niya eh. Yung nga sabi niya sa asawa niya eh, everything is gonna be alright, babalik ako dyan. Biruin mo, yung faith na niya ngayon, faith na kaya na bumuhay ng patay. Kasi naranasan niya na ang Diyos eh. Kaya kapag tayo po malapit na malapit ang relasyon natin sa Panginoon, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kahit magulo nangyayari niya. Yung parang si Jesus, bumabagyo na, natutulog, ang alagad mga natataranta dahil baka mamamatay, pinabayaan sila. Pero si Jesus, payapang-payapa eh. Ganun na yung pananampalataya nito eh. Kaya napakahalaga po, tinuturo ko sa inyo, magbabad po kayo sa Word of God. Maganda po magbasa ng mga Facebook, maganda po yan. Pero i-priority po natin ang Word of God. Kaya tinuruan tayo ng strategy. Yung 90-day challenge, yung family altar. Mag-usap-usap po kayong magpapamilya. Pahalagahan natin. Yung message na naririnig natin sa pastor, ginagamit lang yan. Kasi kapag tayo nagpa-family altar, mabubuhay ka sa bukas na langit. Hindi tayo mag-i-struggle sa pangangailangan natin. We are the sons of daughters of God.
Hindi tayo susunod sa sistema ng mundong ito. At kapag wala nga tayong malalim na lakad sa Panginoon at hindi tayo babad sa Word of God, lalakad tayo sa laman. Tapos kausap mo ba palagi, hindi naman malalim sa Word of God. Pinag-uusapan lang mga kapwa-tao. Ingatan po natin yung lalabas sa bibig natin. Everything is gonna be alright. Ganun na po, ganap, perfecto yung pagtitiwala niya. Yung expectation niya, Lord, ikaw ang nagbigay ng anak eh. Ng pangarap ko, binigay ko eh. Binigay mo eh. Hindi mo hayaan mawala ito. Ang laki po nang naitulong nito sa akin, yung teaching na ito. Kasi ako rin yung tao minsan, madaling mataranta, magpanik eh. Kahit maliliit na problema. Ngayon, okay ka, maya-maya, all of a sudden, may mga negative news, may mga ano. Talagang, pag hindi ka talaga balod sa prayer, at hindi kasi talaga manghihina ka at manlulupay-pay eh. Kung may kita ka sa napapanood mo, nakikita eh. Ito pala ang magandang isagot kapag dumating yung mga ganon. Dahil alam mo, naglilingkod ka sa Diyos ng buong puso. Everything is gonna be alright. God is in control. At yan ang dapat na tumaas sa atin yung ating faith. Ang daming gustong i-release ng Panginoon na blessing sa atin, kaya lang yung atmosphere natin, yung faith natin mahina. Kaya nga sabi, faith comes by hearing and hearing and hearing the Word of God. Dapat everyday may napapakinggan tayo at least 30 minutes na inspirational, motivational message. Kung manonood po kayo sa YouTube, hindi po lahat pinakikinggan yan. Ang pipiliin nyo yung mga nag-ayuno, nananalangin, malalim ang lakad. Bigyan ko na po kayo sila Benny Hinn, Miles Monroe, Jen Vincent Franklin, mga man of God. Hindi lang basta-basta. Kasi kung ano yung naririnig mo, sasalin sa'yo yan. Kung puro COVID naman palaging inaabangan natin, syempre, kukontrol sa'yo, takot. Negative. Kaya, kailangan mas maging maingat tayo sa naririnig natin, napapanood natin, nakakausap natin. Pinipilter mo yan. Kaya nga yung iba nagkukulam mo dahil ayaw makagat ng lamok eh. Kaya nga yung mga malalaking mall at saka mga bangko naglalagay ng kwarta dahil ayaw nila mapagnakawan. Yan palagi ang atake ng kaaway. At idagdag pa natin, kapag dumarating ang mga pangit na bagay, ito po yung natutunan ko, na-discovery ko ha, ang i-declare mo pangako ng Diyos. Declare the Word of God. Kapag walang-wala kang pangangailangan, you tell, my God shall supply all my needs. Dahil ako ay matapat na nag-iikapo, kompleto, buong buo, ako ay nagpe-first fruit, ako ay nagbibigay, naglilingkod, my God shall supply all my needs. He will never leave me nor forsake me. I am an overcomer. I can do all things through Christ. Yung po ang i-release natin. Mahigit 8,000 ang pangako ng Diyos, kaya nga napakahalaga, maging habit natin yung Bible reading. Tapos ngayon, nirenew sa akin ng Panginoon yung pagbabasa ng mga libro. Pag hinawakan ko po yung isang libro, talagang yung uhaw at gutom ko, tinatapos ko po yan. Mag-invest po tayo ng oras sa sarili natin. Palakasin natin ang ating sarili. Kasi hindi magaganap yung malaking pangarap na yan kung mahina tayo. Hindi natin masustain. Maliit na problema lang, nanghihina tayo, hindi tayo makagalaw. Yan ang atake ng kaaway. Paano pa natin magagawa ang malaking bagay? Paano pa tayo bibigyan ng Panginoon mas malaki? Itong pinagagawa sa atin na malilit, pagbabasa lang, pagpipray, pagda-Daniel Fast, hindi pa tayo tumutugon. Ibig sabihin, hindi pa kayo handa sa malaking pangarap. Tinuturuan tayo ng Panginoon, step by step. Amen?
change your situation. Ilista niyo po yan. God will change your situation. Di ba nabago sitwasyon niya? Ano ginawa niya? Pumunta lang uli sa man of God. Tumakbo siya. Pinanghawakan niya yung pangako niya. Nabago sitwasyon niya. Nung bumalik, kaya niya hindi muna sinabi sa asawa niya, sasabihin ko na lang sa iyo kapag bumalik na kami ng anak ko. Bumalik sila, buhay na yung bata. Amen? Kaya kapag may nagtatanong sa pangarap na ninyo, natin, sabihin mo lang, wait a minute. Maghintay ka lang, darating yan. Magtawa man sila, hindi sila maniwala, mangutya man sila. Maghintay lang kayo, darating yung pangarap ko yan. I'm working on it. Babaguhin ng Panginoon ang sitwasyon ko. Maaring nung nakaraang taon, niliglig yung ating mga finances. Babaguhin po yan ng Panginoon, yung sitwasyon natin. Ang hinihingi lang talaga ng Panginoon, itodo nyo yung paglilingkod nyo sa akin. Kaya balikan nyo po yung pagna 90 days, pagpapamili altar. Seryosohin natin ito, mga kapatid. Kung gusto nga natin mag-accelerate, mas bumilis, mas mabilis ang pagsunod natin, mabilis ang pagtugon ng Panginoon. Naobserbahan ko yan. Dito sa Cavite, biglang nag-accelerate yung lahat sa amin nung nasa Pangasinan kami, wala talaga. Nakikitira lang kami dun sa tapos hindi talaga talagang survival. Kailangan magtinda nila lahat ng mga bagay para masustain. Si Stephen, di makabili ng diaper para sa kanya, puro lang Pinay. Pero nung nandito kami sa Cavite, nag-accelerate siya. Kaya kung mabilis po tayong susunod, mag-accelerate po yan Nakadepende sa pagsunod natin yung mga blessing o para mabago ang ating sitwasyon. Alam ko naman po, bawat isa sa inyo may panggigigil. Gusto nating mabago ang ating sitwasyon. Meron pang ibibigay dyan ng Panginoon. Huwag tayong makontento dyan. Halimbawa, ngayon e-bike lang tayo o 3 gulong lang. Kaya bigay ng Panginoon niya 4 wheels. Yung kinikita mo sa eto lang, mag-i-increase yan. Magdodouble yan, mamamanghain ka ng Panginoon. Kami ni Lino, nag-i-in kami ng 100,000 naman. Yan ang mga pamamaraan para mabago ang ating sitwasyon. Hindi na po kayo mahihirapan mag-isip pa. May tatay na po kayo, may mentor na po kayo. Wala akong lakas at tibay ng loob na turuan kayo ng ganito kung hindi ko po siya nararanasan. At hindi naman ako papayag na hindi ituro pag ito ay katotohanan at isang karanasan. God will change your situation. Yung mga patay na pangarap, kahit patayin niya ng kaaway, kahit sino gamitin, ibabalik yan ng Panginoon, i-restore niya. Amen? Idagdag pa natin. Kung ano yung gusto mong makita, yun ang i-confess mo. Wag yung nangyayari, Huwag mo sasabihin, gawat yata, pandemic, COVID, walang customer, malulugi ako. Wag po yun. Kung ano ang gusto mong mangyari at makita, yun ang i-confess mo. Para kay David, lahat takot. Pati si Saul takot. Ano ang confession ni David nung nakita niya si Goliath? Itutumba kita. Pupugutan kita ng ulo. Ipapakain kita sa mga buitre. Yun ang gusto niyang mangyari. Yun ang kanyang dineclare. Si Jesus, naglalakad sila kasama yung mga alagad.
Tibagin nyo ang templong ito sa ikatlong araw. Babago niyan. Akala nila yung ordinaryong templo. Ang tinutukoy yun ng Panginoon, yung katawan niya. Kasi alam ni Jesus, perfect will, susunod siya sa kalooban ng Diyos, masakit man, pero bubuhayin. Kaya ang matututunan natin dito, para mabago ang ating sitwasyon, kung ano ang gusto mong mangyari, yun ang i-declare at i-confess. Kaya nga lagi kong tinuro ko po sa inyo, yung mga declaration, dinideclare ko po yan araw-araw. The Spirit of God is working in me to be success. Mag-declare lagi kahit wala ka pang nakikita, kahit hindi ka pa nagmamhanifest. Huwag mga negative. Kaya iwasan niyo po yung mga taong negative. Ang mga intelligence, ang mga achievers, ang pinag-uusapan mga ideas. Ang mga ordinary, ang pinag-uusapan mga events. Ang mga poor mentality, ang pinag-uusapan buhay at buhay ng ibang tao. Kaya doon pa lang sa usapan, madidetect mo na kung gaano kalalim yung intellect niya. Kung siya ba ay rich, ordinary, o poor. Ako po natututo. Kaya kapag may kausap ako, iniiba ko kaagad ang usapan. Nakukuha po ba natin para mabago ang ating sitwasyon? Kasi kapag lagi mo sinasabi, kakasakit yata ako, malulugi yata ako, wala yata akong customer, ang hirap ng buhay. Death and life is in the power of tongue. Para mabago ang ating sitwasyon. Yung anak natin, ang tigas ng ulo, ang hirap pagsabihan. O ano man niya, parang hindi na yata ito maliligtas ha. I-declare ang pangako ng Diyos. Hindi lahat, sabi ng Panginoon, o lahat maliligtas kami. Pangako niya yun eh. Kung naglilingkod ako ng todo at patapat sa Panginoon, in His time. Tandaan po natin ha, kung ano ang gusto nating mangyari na mabago ang ating sitwasyon, yun ang i-declare mo. Kaya nga sabi ni Jesus sa Corinthian let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Alam ng Diyos na mahina ka. Alam Diyos na tayo kulang. Pero sabi niya, ano mo na ikaw ay malakas, ikaw ay mayaman, masagana. You are in abundance. Kasi nagre-release tayo ng faith eh. I-declare nyo yan. Tudoble ang kita ko. Magbubukas ang Panginoon opportunity. You will connect me to the right, I-declare nyo ito yung umaga po yan. Pag-gising nyo. Mga tindahan ko, mga customer lalapit sa akin. Hindi ako tatablan ng COVID. May immunity ako. Hello, no weapon formed against me shall prosper. Sabi ng Diyos, hawakan ko mo ng mga ahas, mga alakdang, hindi tatalab sa akin. Si Pablo nga, tinuklaw ng ahas, pinagpag niya, hindi siya na makamandag na ahas siya. Nakaharap po natin ang Word of God para mabago ang sitwasyon. Sa Genesis chapter 1, verse 1 pa lang, yan ang strategy ng Panginoon. Nung nakita niya na napakadilim, ano sabi niya? Let there be light. Kaya yung kadiliman, napalitan ng liwanag. Ay tayo inuutusan ng Diyos na magsalita rin na katulad ng Diyos. Di ba ang sabi niya, speak to the mountain. And God will change our situation. Amen! Kung ano mo, sabi mo, etong e-bike, tricycle, mapapalitan to, magiging 4 wheels ito. Ayoko ng second hand o surplus, gusto ko bago. Kausapin mo! Hello! Huwag mabuhay sa sitwasyon o nakikita. Mabuhay sa pangako ng Diyos. Amen! Amen! Number 3, your language of faith will change. Ito na po, naituro ko na po sa inyo yan. Yung lengguwahe ng pananampalataya mo, pagbabago. Kasi nakaka-apekto nga yan sa nababasa natin at naririnig. Ganyan ka. Kaya pala tayo inuutusan talaga ng Diyos na Joshua 1:8, read your Bible, meditate day and night, para magawa mo. Sa ganun, magtatagumpay ka, magiging
maging success ka sa lahat. Walang tatalo sa iyo, Joshua. Yan yung language of faith natin. Paano kung sinabi niya, patay na itong anak ko, wala nang pag-asa, pinaasa ako ng lingkod ng Diyos, yung may mapapala ko, inasikaso kita, binigay ko sa iyo lahat. Tapos binigyan nga ako ng Diyos ng anak, tapos mamamatay rin pala. Napakasakit naman yan. Hindi ganun ang confession niya. Everything is gonna be alright. Baguhin po natin ang sitwasyon ngayong 2021. Sundan niyo po lang kung ano po yung binababa, dinadownload sa inyo ng Panginoon. Una niyo pong ayusin yung pagbabasa ng Bible, tapos yung family altar. Kahit dalawa lang kayo. Mag-usap-usap po kayo. Dalhin natin ang simbahan natin sa bahay natin. Kasi kung nakakapanood nga tayo ng TV ng 1 oras, 2 oras, mga patalastas niya, paulit-ulit. Maging maingat po tayo sa paggamit ng oras natin ngayon. Ang mga bilihin, ang sitwasyon tumataas. Hindi natin mapipigilan yan. Ang krisis, pataas yan ng pataas. Kailangan may mabago sa atin, sa panloob, sa ginagawa natin. The secret of our success ay nakasalalay kung ano yung daily routine natin. Kaya sa amin, sinet ko na sa mga anak ko pamilya ko, 8:30. Ba't pa kayo kailangan tawagin? Kung may magyayaya sa inyong tao, ano sila? 8:30. Kailangan nasa bahay kayo. Commitment yan. Kung gusto natin mabuhay na sa bukas na langit. Kita niyo po, kahit nag-lockdown nun, hindi kami apektado. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Kailangan nyo ba yung Samahan po natin ang sigaw ng Hallelujah! Amen! Yung language of faith, yung ginagawa natin, yan ang mag-a-attract. Amen? Number 4, you create and build a place of miracle. Kapag ikaw ay naglilingkod sa puso mo, yan ang gagamitin ng Panginoon para gumawa siya ng himala. Kasi doon niya rin hiniga yung bata, sa higa ang binigay niya kay Elijah. Nag-create siya, nag-build siya ng paglilingkod muna, nagtanim muna siya. Kaya doon gumawa ang Panginoon ng himala kami, hindi naman kami marunong ng paupahan Paano lang kami nagkaroon ng idea na itong mga pinagamit natin paupahan? O etong sa saving board, diba ang haba natin ginamit yan? Talagang binigay sa Panginoon, pero wala namang tapos yung din sa kabila. Kaya kung yung mga paglilingkod mo sa Panginoon, walang lugi dyan, kapatid. Kaya mga kabataan, huwag niyong sayangin ang oras niyo. Ang daming pangangailangan sa worship team. Walang backup, pinaayos na po natin dito lahat. Maging sensitive tayo sa pangangailangan ng church dito. Magtulungan na natin to. Mag-create ka ng miracle. Sa pamamagitan ng yung pinaglilingkod mo. Hindi papayag ang Diyos. Sa Kanya mo ginagawa yan You are building the kingdom of God. Kaya nga ang sarap sabihin Pastor, tubig dito, walang problema, huwag ka na mag-ibig, kami na mag-iigib dito, papagawa natin yung pag-iigib mo dyan, at kami na bahala dyan. Laliman mo pa prayer mo, fasting mo, pag-aaral mo, yung dito, wala ka nang iisipin, magtutulong-tulong na kami. Kaya nga buti, supportive tong pamilya ko sa pagpapasik ako, gusto mong tulungan to sila Buti nakakaunawa siya muna mag-aasikaso ng mga sa tindahan Nilalaliman ko prayer Pray mo. Umaga, hapon, mga 6 hours siya. Yung worship sa akin, 2 oras lang yan. I train hard. Weak decision creates weak result. Isulat niyo po yan. Kapag ka mahina ang decision mo o yung talagang gusto mo mangyari, mahina ang resulta. Weak action creates weak result. Kailangan strong action ka talaga. Kasi malaki pangarap mo Hindi pwede yung ang laki ng pangarap mo, kapatid, ganyan ang kilos mo, tanghali ka na gumising, hindi ka nagpaplano, hindi ka nagsiset ng goal.
Ang mga taong goal setter, malaki ang pangarap. They don't waste time. Amen. Amen. Ingatan po natin ang lahat ng yan. Yung paglilingkod natin. Hallelujah. Yan ang gagamitin ng Panginoon para i-bless. Kita niyo po kung hindi kami naglingkod ng maayos, na hindi namin nakilala si Dennis, hindi namin nakilala si Lima, hindi ko po namin kayo nakilala. Kaya itong paglilingkod sa Diyos, pagagandahin ito ang buhay mo eh. Hindi lang ang buhay mo, pati ng anak, ng anak, ng anak mo. Because God is a God of generation. Saan natin gagamitin itong lakas na ito? Sa tama. I will serve you, Lord. Hindi dahil meron ako matatanggap sa iyo, kundi dahil mahal kita. Hindi kita paglilingkuran dahil sa pera o himala. First and foremost, I will serve you dahil mahal kita. At kung gaano po tayo kalapit sa Diyos, yun ang refleksyon ng paglilingkod natin. Kasi kapag malapit ka sa Panginoon, babad ka sa prayer, sa Word of God, mag-aapoy ka eh. Ikaw ang maghahanap na maglilingkod eh. Kaya yan ang sukatan eh. Siyempre kapag weak yung intimacy mo sa Panginoon, mawawala ka ng gana, makukuha ng ibang bagay yan. Kaya, horizontal po yan. Parang cross. Maayos ang relasyon natin, tapos vertical. And will create miracle. Di ba si Peter? Si Peter na lang. Maghapon, magdamag ng isda, 6 na oras, hagis ng lambat. Oh, umaga naglilinis siya, lumapit in the book of Luke, sabi ni Jesus eh, pwede bang hiramin yung bangka mo? Tapos nangaral si Jesus. Tapos sabi ni Jesus, ihagis mo ngayon ang bangka, ang lambat. Halos magkanta po ulit, mga 2 bangka. Pinahiram niya yung bangka niya eh. Kaya mahirap gumalaw kapag nangisda sila, hindi kasama si Jesus eh. Nangisda sila, wala yung direction, yung Word of God eh. Ngayon, eto na, may Word of God na. Si Jesus parang nagsabi, ihagis mo ngayon. Amen? Ihagis mo ngayon. Kaya kahit hindi sa galing niya, natalino eh. Eh, bihasa yan si Peter eh. Pwede niya sabihin, mangingisda ka ako. Sabi sa mangingisda, titignan ko ba palang palad ko? Sino ka sa akin magsasabi na umaga, nagtatago ang mga isda. Tapos dito lang malapit, galing na kami sa malalim, mga 6 oras kami, tapos sasabihin mo ngayon. Pero dahil sinabi mo, meron na akong Word of God, rema yun. Ano rema sa atin ng Panginoon ngayong taon? Maging masigasig ka, yung 3 palasok, tsaka yung first fruit. Oh, tapos yung Daniel Pass, at daming rema yan na binababa sa atin ng Panginoon. Lahat po yan, pag nilakaran natin, you are created and building a place of miracle. Sa loob ng bahay mo, mararanasan mo ang himala, unlimited. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan mo palakpak natin sa Panginoon. Amen? Amen? Ito po yun. She went up and laid him on the bed of the man of God. Then she shut the door and went out. Nilapag niya. Okay. Number 5. Kapag tayo po ay naglilingkod ng tao sa puso natin, God will send the right people to you with the same faith. Dahil may pangarap ka, malaki, magpapadala sa iyo ang Diyos na tutulong sa iyo. Kami ha,